nandyan yan si Ana, ramdam na ramdam ko na mas mahal mo siya kaysa sa akin. Nagpalit mo ko dyan sa walang kwentang ampon na yan. Mabuti dumating ka kagad. O, asan ang nanay mo? Ba't di mo kasama? Pinili niya po yung boyfriend niya kaysa sa akin. Hayaan mo na yun. Susubukan namin pantayan ang pagmamahal ng nanay mo. Alam mo, naibigay nila sa'yo yung mga bagay na hindi ko naibigay. Ayoko na ng drama bago ko umalis. Sige na, mag-iimpake na po ako. May hinala po ba kayo kung sino pwedeng gumawa nito? Wala naman kami kaaway. Napagdiskitahan lang kami ng mga adik dito. Bakit hindi mo sinabi yung tungkol sa death threat? Sigurado ako sila yung may pakana nito! May kasalanan ako sa kanila. Nangutang ako sa kanila. The Monte Claros. Pwede tayong umutang sa kanila. Sila lang ang makakasalba sa buhay natin, Nina. We have a problem, Tito. Pwede po bang mangutang sa inyo? May balita po ako tungkol po kay Ate Becky. Ando siya sa daan, nabundol ng jeep. Ano? Nakita kita lumaki sa bukid. Tapos mayaman ka pala. Dahil babalik ka na sa kanila, dapat yung 10 million, amin na ha. Oo naman, Ate Onay. Kulang pa yun sa pag-aalaga mo sa akin. Dapat bukas ng umaga nasa Maynila na tayo. Dapat makausap ko na rin ng lola at lola ko. Anak? Becky? Kumusta ka na? Galit ka pa ba sa akin? Pasensya ka na. Hindi ko naman sinasadyang masaktan ka eh. Bakit ba kayo nandito? Alis na kayo. So, syempre naman, anak. Nandito ako para sa'yo. Nag-aalala ako sa'yo. Pwede ba, Nay? Nga kayo magsinungaling sa sarili niyo. Yang ampon niyo lang naman ang mas mahalaga sa inyo. Becky, hindi totoo yan. Hanggang ngayon ba, yan pa rin ang nasa isip mo? Oo naman, Nay. Sa tuwing nakikita ko yan si Ana, parang sinasampal ako ng katotohanan na mas mahalaga siya. Na sa pagitan naming dalawa, siya ang pipiliin mo. Hindi totoo yan, Becky. Nay, sana na lang namatay na ako. Kasi Nay, alam ko mas mahal mo siya. Sakit. Sakit, Nay. Ako yung totoo niyong anak, pero siya yung gusto niyo. Ano bang sinasabi mo? Tumigil ka na nga. Hindi totoo yan, na. Ha? Tama na. Nandito na si nanay, ha? Aalagaan kita. Tama na, ha? Magkaway pa ba kayong dalawa? Hindi ko po alam. Dapat siguro maging magkaibigan kayo. Gusto ko magkasundo kayo. Pwede ba na huwag na kayo mag-away? I'll try po. Opo naman. Wala pong problema. Oh, Lola, ano pong problema niyo? Bakit po kayo malungkot? Ay, hindi. Wala. I'm just happy at magkakasama ulit tayo lahat. By the way, Sir Nan, birthday ni Maggie ngayon. Can we celebrate her birthday? Why not? Sure. I-celebrate natin ang birthday ni Maggie. Kasama natin ang bago nating apo. Nasa Maynila na tayo sa wakas! Woo! Mamaya naman nasa mga Monte Claro na tayo. Uy, Ate Onay! Kuya, pakinga, oh. Salamat, ha. Salamat. Pinsan, makakatungto na rin tayo sa mansyon! Naku! Natutuwa ako para sa'yo talaga. Kaya lang, paano mo mapapatunayang ikaw si Ana Karenina? Baka mamaya hindi tayo tanggapin dun, ha? Huwag mo nang isipin yan, ate. May pruweba naman ako na ako ang tunay na apo.
no. Hoy! Huwag mo ako iwanan! Sabay tayo, ha? Ano, friend? Umiiyak na naman dyan. Bakit? Nagpadala ka na naman sa kadrama ng ate mo. Totoo naman kasi, Dindi. Parang inagaw ko talaga yung atensyon ni inay kay ate. Konsensya tuloy ako. Kasi di ba ampon lang naman ako. Tapos si ate yung tunay na anak. Ay, naku. Kung makukonsensya. Kasi ang ate mo may pagkademonyita din. Tingnan mo, di ba, pag nilalapitan mo, ang sungit-sungit. Pag nakikipag-usap sa nanay mo, Diyos ko, abot hanggang sa amin. Tsaka understanding ko naman, friend, kung bakit ikaw yung pinili. Kasi ikaw yung mas mabait. Kahit na... Friend, kung nakamiyak dyan, hindi na ko eh. Basta, Dindi, buo na yung desisyon ko. Bagay na bagay talaga ang mga collection ko sa mga apo mo, madam. Salamat, Bernard. Bumalik lang kayo anytime you want here. Okay. By the way, I'm gonna launch my new collection next week. I'm sure you're gonna love them. I'm sure. You can open your boutique now. I'm done shopping. It's always a pleasure having you here, madam. Thank you, Bernard. If you have any adjustment, you can ask my assistant. Okay. They can take care of you. Ciao. Bye. Bye. Ay, ang ganda nito! Naku, bagay na bagay ito kay Inoy. Siguradong bibilhin ko to. Yun? Yun yung pinili niyo eh. No. Mahal ko Chukachu eh. Hindi na. Magkagalit pala kami ni Inay. Dead mo na lang ako sa lahat ng pula. Akin ba lahat yan? Yes, ma'am. Nina? Po. Don't worry. Kausap na ni Abel ang Lola Sernan mo at tungkol sa request mo, I'm sure papayag yun. Alam niyo po yung tungkol doon? Of course. Oh my God. Maraming salamat po, Mr. Monteclaro. Alam niyo, malaking bagay sa akin yung pagpahayag din yung siningi kong loan. Walang anuman yun, Mrs. Fuendabella. Basta makakatulong ako at makapagpapasaya kay Nina, gagawin ko. Okay, so just file the loan requirements and we're good to go. Okay? Well, thank you. Welcome. Thank you so much. Maraming salamat po. You are very much welcome, Mrs. Fuendabella. I'm sorry, but we have to go for our next meeting. Okay. Abel, we have last-minute instructions for the loan. Sandali lang po. Si Mami. Sige, sagutin mo. Hello, Mami? Hello? Nina? I have good news. In-approve na ni Mr. Monteclaro yung loan ko. Wala na tayong problema. Makakabayad na tayo. Talaga po? Sige po. Thank you, Lola. What? 15 million pesos ang ipapahiram ni Uncle sa Bridget Fuentabella na yon? He's going crazy! Ruth, gusto lang mapasaya ni Uncle si Nina. Na sinasamantala naman ng Nina na yan. Teka, bakit pa ang init na ulo mo kay Nina? Dahil peke siya. At kung makahingi siya, kala mo siya ang tunay na apo. Good afternoon. Good afternoon, sir. Uncle! Hi! I heard pinapautang niyo daw si Bridget Fuentabella. Yes? Well, as COO of Monteclaro Conglomerates, ako mismo ang magpa-process ng loan niya.
And Judith here will make sure na maayos na lahat tomorrow morning, right, Judith? Yes, ma'am. Talagang maasahan kita. Kaya nga hindi ako nagdalawang isip na iwan sa'yo kumpanya 15 years ago. But you know what? Coming back here is very nostalgic. Are you the new accountant? Yes, sir. Parang namiss kong pumasok dito sa opisina. And we miss you too here, Uncle. We do. Mark, isakayin po na lahat dyan sa kotse, ha? Yes, ma'am. Lola? Alam mo, bagay ito kay Ana. What do you think? Opo. Oo nga. Miss, kukunin ko na rin to. I'm sure bagay na bagay kay Ana yan. Nay? Oh, Ana, anak. Ito, tingin mo pwede na itong mga damit ito para kay Ate Becky mo? Nay, Oh, Nay, babalik na po ako sa mansyon. ano? Bakit hindi pwede? Di ba sabi mo, dito ka lang? Di ba hindi mo kami iiwan? Di ba sabi mo kasama kita? Nay, ayoko na po dito. Namimiss ko na po yung buhay mayaman. Yung ulam na hindi isda. Yung palaging nagsha-shopping. Nay, kagabi nga hindi ako makatulog eh. Kasi walang aircon dito eh. Hoy, ano ba nangyayari sa yung bata ka, ha? Ako nagpalaki sa'yo, dito ka lumaki. Sanay ka naman sa ganitong buhay, di ba? Nay, sanay po. Pero Nay, ayoko na po ng ganitong buhay, Nay. Ayoko na po mabuhay ng mahirap. Ayoko na po na magtinda ng daing. Ayoko na po mabilad sa araw. Nay, sana po maintindihan niyo ako, Nay. Nay, bata pa po ako eh. Gusto ko po ng maginhawang buhay. Gusto ko po ng buhay na hindi ko problemahin kung anong kakainin ko bukas. Naiintindihan kita. Sige na. Bumalik ka na sa mga Monteclaro. Total sila naman talaga yung may kayang magbigay sa'yo ng marangyang buhay na kailangan mo. Kapag kaya ko ng pantayan yung tsaka ka na lang bumalik. Aalis na po ako, Nay. Lolo, Oh, Nina. sinabi sa akin po ni Mami yung tungkol dun sa loan. Salamat po. No problem. Basta kung ano kailangan mo, sabihin mo lang sa akin. Kung kaya ko ibigay, bakit hindi? Lalo na sa aking apo. Sorry po. Sorry. Bakit? Bakit siya parang nailang? Anong problema niya? Dati ko naman napansin na uncle yan eh. Parang naiilang siya pag ginawa ka ng ibang tao. Hindi ko alam kung bakit eh. Rinaldo, tayo na. Nag-usapan tayo sa office.
Sinabi ko na sa inyo na eh. Hindi kayo nakinig sa akin. Iniwan din kayo nung ampon nyo. Pampera talaga yun. Grabe ka naman po, Ate Becky. Hindi naman po mukhang pera ang best friend ko. Anong hindi mo pera? Kaya ngayon umalis kasi ayaw na sa hirap. Nakatikim lang ng konting ginhawa, yumabang na. Tama na yan, ha? Huwag niyo nang pag-usapan si Ana. Masaya na siya sa mga Monte Claro. Ika na, umuwi na lang tayo. Dahan-dahan ka na. Lolo, Lola, hindi po ako makakabalik sa mansyon. Bakit, anak? Kasi po, Lola, kakalabas lang po ni nanay sa ospital. Gusto ko po sana siyang makasama habang nagpapagaling siya. Ma'am, bakit? May bisita po kayo. Sino? Bumalik. Bumalik ka? Akala ko ba kailangan ka ng nanay mo? Opo. Kasi po mas kailangan ni Ate Becky si Inay. Ayoko po maging sagabal sa kanila. Buong buhay ko po ako yung binabantayan ni Inay. Ang gusto ko po ngayon, si Ate Becky naman. Di bale. Importante na andito ka. Reynaldo, ayusin mo na yung pag-transfer ng mga apo ko sa school ni Carla. Sige, sir. Oh, Ana. Mabuti dumating ka. Bumalik ka rito. Lola, salamat po at pinayagan niyo po ulit ako bumalik. Oo naman. Welcome kayong tatlo dito. Reynaldo, isa si Ana sa ina-transfer mo na school. Sige, sir. Ana, kailangan natin pag-usapan ng pag-transfer mo. Pwede pa kitang makausap sandali for some information? Sige po. Sige, Ira. Sir, ma'am? Sige. Ako, sana. Ang saya-saya ko at bumalik si Ana. Ako din, Carmela. Pakiramdam ko, buo na naman pamilya natin. Dahil nandito na naman ang tatlong anak Karenina. Hindi po talaga, Aling Naida. Mali po talaga si Ate Becky eh. Ang kaibigan ko po mabait. Matintimang dalaga. Di niya po kaya kayo pagpalit sa lahat ng pera sa mundo. Alam niyo, Aling Naida, dapat po hindi ko po sabihin sa inyo eh. Pero napipilitan po ako. Kasi naman po si Ate Becky, nuktukan sa mga tingin sa kaibigan ko. Anong ibig mo sabihin, Dindo? Eh, kaya lang naman po umalis si Ana para po di na po magtampo yung anak nyo. Para po di nyo po maagawan ng pagmamahal nyo. Alam ko naman yun, Dindo. Ako ang nagpalaki kay Ana. Alam ko ang ugali noon kahit yung mga bagay-bagay na hindi niya sinasabi sa akin. Alam ko yun. Nararamdaman ko. Sobrang mahal na mahal kami ni Ana. Lalo na ang Ate Becky niya, mahal na mahal ni Ana. Kaya nga masakit eh. Kasi alam niya kailangan niya magsinungaling para lang pakawalan ko siya. Ma! I have bad news. Nandito na sila, kaya lang nga may fake na tong bahay natin. Ma! Bakit wala kang ginagawa? Ba't hindi ka kumukontra? Hindi ka ba naiinis na nakukonquer na nila tong bahay na to? My dear daughter, ano pa bang magagawa ko? Bahay ito ng lolo't lola mo. And they decide kung sinong titira dito sa bahay na ito. Pero Mami, Carla, instead na nagpapakabrat ka dyan, why don't you do something about it? Total, ikaw naman madalas nila makasama eh. Dahil ako, palagi lang ako nasa office the whole day. So if I were you, I'll start using my head and figure out kung anong dapat gawin sa kanila. Dapat kasi mahanap na lang yung tunay na Ana Karenina na yan. Para hindi na nakikisiksik yung mga fakes na yan dito sa bahay na to.
dito sa dress ko mamaya. Oh! Ay, Nina, gusto mo kitiksan din kita? Ang dami ko pang kulay. Ay, hindi Karen, okay na. Thank you. Thanks for the offer, though. Nga pala, ang ganda-ganda ng kuko mong bagay na bagay sa'yo. Stupid. Stupid. Sinong stupid, ha? Ikaw. Kasing stupid ng damit mo. Tsaka sa combination yan sa nail polish mo. Ah, ganun na. Ikaw sumusobra ka na, malilintik ka. Karen, stop! O bakit? Kumakampi ka na ba sa kanya? Huwag na nating patulan yan. Para kay Lolo Sernan. Kasi kahit ang sama-sama ng ugali niya, apo pa rin siya ni Lolo. That's right. Mas may karapatan pa rin talaga ako kaysa sa inyong dalawa dito sa bahay na to. Kaya kung ako sa inyo, huwag kayong aarte-arte dito. Kasi, I hate seeing garbage in this beautiful house. Bye! Garbage. Pasalamat siya, hindi ko siya mapatol-patuloy. Nakita ko yung ginawa mo, ah. Hindi ko gusto yun. And what? Pagsasabihan mo ko? Kuya, pwede ba for once, ako naman yung kampihan mo? Bakit? Carla, hindi nga maganda yung ginawa mo eh. Bakit ka ba galit na galit kay Karen? Bakit ka inis na inis sa kanila? Tinatanong pa ba talaga yan? Kuya, dahil nasa kanila focused ang atensyon ni Lolo. Dahil palagi sila lumalabas nila Lola. Pero tayo never! Dahil hindi ka nag-reach out kina Lolo. Since bumalik sila, hindi ka man na naglalambing. Tapos magre-reklamo ka? Hindi ka kaya mag-effort? Kuya, dapat nasa atin ang atensyon nila by default. Wala dun sa mga fake na Ana Karenina na yun. And why? Dahil tayo ang tunay na mga Monteclaro. Tayo ang tunay na apo. Right? Ana, tignan mo, oh. Naku, bagay na bagay sa'yo. Lola, ang ganda naman po nito. Kaya ako siguro binili yan dahil alam kong babalik ka dito. Nay, sana po maintindihan niyo ako, Nay. Gusto ko po ng maginhawang buhay. Gusto ko po ng buhay na hindi ko problemahan kung anong kakainin ko bukas. Naiintindihan kita. Bumalik ka na sa mga Monteclaro. Total sila naman talaga yung may kayang magbigay sa'yo ng marangyang buhay na kailangan mo. Kapag kaya ko ng pantayan yung tsaka ka na lang bumalik. Ana, bakit ka umiiyak? Sorry po, Lola. Promise po, hindi na po ako ulit iiyak sa harapan niyo. Salamat po, Lola Carmel. Salamat po dahil mahal niyo po. Talagang nakakainis si Carla. Uy, sorry. Forgot na naimatay ka pala pag nakikita mo ako. Parang kaya ko nang tumingin sa'yo. Gwapo ka pala talaga, no? Laso talaga mambola, Karen. Ngayon lang kita natitigan. Manong, ito ang mansya ng mga Monteclaro, di ba? Oo, bakit? Anong kailangan nyo? Kailangan po namin sila makausap. Ngayong gabi po. Lola, maraming salamat po at pinaniwalaan niyo ako ni Lolo. Walang anuman, Ana Karenina. Can't wait na makitang hila-hila na nila yung mga bag nila palabas. For them. Hindi tayo apo dito, mga ampun lang tayo. Kaya kahit anong oras, pwede nila tayong paalisin. Lola, may tanong po kasi ako. Tungkol sa... Bakit nandito pa po si Ana, Karen at Nina? Bakit hindi niyo pa po sila pinapaalis? Kasi hindi naman sila yung tunay niyong apo eh. Ana, Nina, Karen, nakapag-desisyon na kami, Carmela.